So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito po yung isang example no, na kung ano bang kahalagahan ng SALN no, na para i-public nga po ng mga public servant natin. Ito nga po yung sinasabi nga po natin no, na hindi natin talaga maintindihan kung bakit ginawa ni Martires na itago nga po yung SALN ng mga politician natin. So, ngayon, ang isa ngayon sa mga hot seat ngayon, si Marcoleta. Ano ito, no? Marcoleta. So, ngayon, naglabas ng salin si Marcoleta. Ayan, no? Yan. Marcoleta faces question over 112 campaign spending despite 51.9 million net worth. So, si Marcoleta pala, ang yaman ni Marcoleta, 51 million. So, 52 million. Ang nakapagtaka dito, paano siya gumastos ng 112 million? Okay. Well, baka sabihin ninyo, well, ano yan? Baka donation yan. Oo, posible. Donation yan. Pero saan galing yung donation? Saan galing yung donation? Oh. Ang tanong dito. Nasabi dito, no? Weeks after renewed public scrutiny over the release of the government official statement, assets and liabilities and net worth, no? Questions continued to mount over the financial disclosures of Rodante Marcoleta. According to copies of official documents obtained by Billionaire News Channel, Marcoleta declared a net worth of 51.9 million. Oh, di ba? But the statement of contributions and expenditure SOSE of the 2025 midterm election showed 112 million in total campaign spending, more than double his reported wealth. So, question yon. Tanong talaga yon. Interestingly, the Senator Sose also indicated that received no campaign contributions either in cash or in kind, meaning he himself had financed his bid for a Senate seat. Dito sumabit si Marcoleta, mga kababayan. Diba? Kasi alam nyo, mga streetwise, ito yung SOSE, pinipilapan po yan, pinipilapan po yung SOSE, kada natatapos po yung eleksyon. Ganon. Oo. So ngayon, ang nakalagay po sa SOSE ni Marcoleta, hindi po siya tumanggap ng kahit anumang donasyon sa kanyang kampanya. Ibig sabihin ng pera niya yon. Yung nagastos, yung 112 million pesos. Pero bakit nga po, ang salary niya lang 51 million, 59 ba? At least you get the point. Ano malaking tanong dito? Ngayon, syempre sabihin ninyo, tumulong ang Iglesia ni Cristo kasi alam naman natin na si Marcoleta nga po ay talagang INC po yan. Inamin niya naman yan eh. Pero mga kababayan, hindi pwede. Hindi pwede. Kasi po ito, nabasa ko to Saan na ba yan? Bandang dulo. Ito. Omnibus election. BP 881. Nakalagay dito. Tingnan nyo dito Nakalagay dito. Saan na ba yun? Ito Ito. Prohibited a religious denomination, prohibited conditions. A religious denomination, sect, or faith-based entity may not donate money, things of value of services to any candidate or political party. Accepting such a donation also exposed candidate or party to liability. Ganon. Bawal. Bawal, mga kababayan. Bawal po, mga ka-streetwise, na tumanggap ng pera from religion, corporation, sect, or whatsoever. Ang isang politiko, tuwing eleksyon, bawal. Ano mangyayari kapag napatunayang tumanggap si Marcoleta ng donasyon galing INC? Disqualified po siya. Kailangan masilip to. Hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. Kayo ba naniniwala ba kayo na hindi siya tinulungan ng
INC? Niniwala ba kayo na walang tinulong na financial support ng ang INC kay Marcoleta? So, pera niya yon. Kasi in the first place, mga kababayan, ganito yan eh. Ganito yung point dito eh. Alam naman po natin na yung religion, walang tax po yun. Walang tax po. Kapag kumikita ang isang religion, walang tax. Lahat ng religion. So, bakit mo ka magbibigay ng pera sa politiko na taxable? Kasi po, pag ang politiko po tumanggap ng pera ang politiko tumanggap ng pera, di ba, tuwing election, taxable po yun. So, hindi siya magtutugma, di ba? Oh, and by the way, mga ka-streetways, no? Ito sinong taga-probinsya sa inyo? No? Ayun, 618 tayo ngayon. Sinong taga-probinsya sa inyo na bumoto noong 2025 election? Hindi nyo ba napansin na yung sample ballot na binigay sa inyo, andun yung pangalan ni Marcoleta? Di napansin nyo ba yun? Na yung sample ballot? Di ba? Na yung sample ballot na binigay sa inyo ni Mayor, ni Congressman, may pangalan ni Marcoleta. Di, nangyayari yan sa which is bawal yun. Pero nangyayari pa rin po yun sa probinsya. No? Alam nyo kung anong kapalit nun? Ganito yon. Alam naman po natin, no? Ito, pasintabi po sa mga mga INC, no? Kasi totoo naman to eh. Na alam naman po natin na meron po talagang unity. Ano? Ang INC para po sa botohan tuwing eleksyon. Nangyayari po yan. So, ito ang nangyari dito, para i-endorso si Mayor ng Iglesia ni Cristo, ng lokal na yan, kailangan mo isama si Marcoleta sa sample ballot. Di ba? Ganun yung nangyari doon. Tingnan ninyo. Di ba yung mga in-endorso po ng INC, mga mayor, congressman, pag nagbigay sila ng sample ballot, andun yung pangalan ni Marcoleta. Kasi nga po, kasama po yun sa kasunduan. Wala bong hindi. Kasama sa kasunduan yan. I-endorso ka namin bilang mayor, sample ballot mo, sama mo si Marcoleta. Kaya nga binraso yan eh. O, di ba? Tayo hindi natin pakikialaman kung ano man yung paniniwalang ng Iglesia ni Cristo kasi nirespeto natin yan. Pero ang point natin dito, pag nahuli nga po ito si Marcoleta na tumanggap ng pera from INC, yari siya dito. Disqualified siya dito. Mas matindi pa po ito doon pa sa ginawa ni Chis Escudero na tumanggap nga po ng 30 million sa kontraktor. Ito mas malupit to. Kasi yung pera galing from religion na non-taxable. Lupit to. Oh. Kaya akala nyo hindi big deal. To big deal po ito. Buti nga kamo nakita eh. Ayan po ang epekto ng pagsisiwalat nga po ng salin. Buti na nga lang ganun, di ba? Buti na lang kamo ngayon, ilabas na po yung salin. Kaya nga, ang point ko nga mga kababayan, no, hindi ko po talaga makuha kung ano talagang rason ni Samuel Martires kung bakit niya tinago yung salin ng mga public servant natin. Di ba? Hindi ko talaga makuha yung point kung bakit niya ginawa yun. O, kita nyo kung hindi pa pala si Ombudsman Rimulya yung ombudsman ngayon, hindi natin nalaman to. Mukha pa rin tayong tanga dito. Di ba? Tama, di ba? Kung hindi pa pala si Ombudsman Rimulya yung ombudsman natin, hindi mukha tayong tanga. No, pinagmumukha tayong tanga ni Martires. Oh. And by the way, mga streetways, no, kailangan dito tingnan dito. Bukod dyan nga po sa donation na yan kay Marcoleta. Ang isa sa mga dapat silipin dito, itong ginawa ni Marcoleta sa pambababoy nga po diyan po sa Blue Ribbon Committee hearing nga po ni Ping Lacson. Tingnan niyo naman to, tingnan niyo to. Sabi ni Lacson to. Sabi niya na in-inspire ko siya, hindi yun ang dahilan. Gusto ko lang makita, kaya pinareview ko yun para makita ko baka sakaling may nakakakilala o makikilala natin yung kasabay niyang dumating. So incidental na lamang yun na
Sinalubong pala siya ng staff ni Senator Marcoleta, dinala sa opisina niya, nag-stay for a while, tapos nanood ng hearing doon sa gallery hanggang sa tinawag siya 10:27, I think. But he stayed there. He arrived at around 8:27. At saka yung CCTV, this is a public place, yung Senado. Huwag tayo magtaka, alam na natin na mayroong CCTV dyan. Kayo mismo na mamonitor nyo kami pag dumarating na kami, di ba? Kaya minsan nakaabang na kayo sa second floor. So this is an open area. No? And, you know, meron tayong jurisprudence tungkol sa CCTV footages. Yun yung Opler versus Torres. Ang tawag doon, ang doctrine doon, yung reasonable expectation of privacy. Meaning, pag nasa public place ka, i-expect mo naman na yung privacy mo, makukompromise, no? Kaya nga natatawa nga ako dito kay Marcoleta, no? Ang sabi ni Marcoleta, tinitiktikan daw siya ni Ping Lacson. Kasi daw po sinilip yung CCTV. In the first place, mga kababayan, yung na-content ko na to, in the first place, mga kababayan, walang ganun. Kasi alam naman po natin, no, na itong si Marcoleta, public figure. Pangalawa, nangyari po yung pagsilip sa CCTV sa Senado, which is public places. Tandaan mo, pag ikaw public figure ka at ikaw sa public places at merong CCTV dyan, wala na po ditong tik-tik. Wala na pong privacy po dyan. Kaya natatangahan talaga ako dito kay Marcoleta. Sabi niya, nidiktikan daw ni Lacson. Anong klase palusot yun? Nililihis mo lang kasi. Nililihis mo lang na talagang ikaw talaga ang nagdala kay Gutesa dyan sa Senado. Tignan niyo namang script ninyong dalawa ni Mike Defensor. Diba? Wala kayong ibang ginawa kundi ituro lang si Martin Romualdez, tapos wala naman palang ebidensya. Tanim ebidensya pa yung ginawa ninyo. Tignan niyo yung affidavit, ang gumawa si Mike Defensor. Di-review ni Marcoleta. O kaya mukha kayong tanga. Bistado na kayo eh. Di ba? Tapos malalaman pa namin ngayon na, di ba, na may discrepancy pa pala sa salin mo. Ewan ko dyan, no? Nagtatanga-tangahan lang eh, no? Oh. May reasonable expectation privacy. Kung nasa private place ka, now, I heard Senator Marcoleta na kung ako rin ba nagbi-Big Brother o okay lang ba raw na tiktikan niya rin sina ko, well, bibigyan ko siya ng logbook. Kumusta niya everyday kung sino yung pupunta sa office ko. At walang contractor na pupunta doon. Wala maski sino pupunta except mga official business. Public place to eh. Huwag tayong maging onion skin na lalabas yung mga bisita natin o kung sino yung mga pinatawag natin. Dahil CCTV yan eh. O, di ba? Ayun ang point natin dito. O. So, na-trip talaga tong hayop na to, no? So, ngayon, mababayan. Ang malupit dito sinasabi niya, no? Ito pa yung malupit eh. Okay. Alam niyo, mga streetways, no? Okay sana yung Senado ngayon eh. Sa totoo lang. Medyo okay naman sana siya eh. Kasi, well, tanggap na nga, well, andyan na nga si Bato na Kengkoy, andyan na nga po si Robin Padilla na mukhang kikiam, di ba? Pero, mas lalo pong gumulo ang Senado nung nandiyan po si Marcoleta. Yung dunung-dunungan. Tignan nyo nagulo, actually, magulo na dati yung Senado. Kasi napasukan nga ng mga tanga. Tulad nga ni Robin Padilla. Ngayon, mas lalo pong gumulo ang Senado ngayon nung pumasok nga po si Marcoleta. Kasi tignan nyo to actually, ito yung mga tamang logic eh. Yun na yung sabi ni Ping Lacson dito Oh. Lacson Dels Gutesa, present physical evidence. Oh. O asa na ngayon yung witness ni Marcoleta, wala na, di na makita. O ngayon sabi ni Lacson, kasi siya na naman yung Blue Ribbon Chairman Committee. Oh, sabi niya kay Gutesa, magpakita ka ng ebidensya. Oh, bakit? Kasi hindi nga po sapat na yung ebidensya mo bunganga. Di ba? Sabi dito, we need him to give additional evidence
to back up his claim. If he does not add to his earlier testimony, it would not stand to his own. Sabi nga po ni ni Ping Lacson. Kailangan niya ng ebidensya. Kasi hindi talaga tatayo yung testimony nga po ni Gutesa kung siya lang mag-isa. Lacson said Gutesa should have physical evidence like ledger of kickbacks or post-it notes on the Rimawa luggage. Diba? Which the latter previously claimed at figure 4310 on its indicate the amount of the millions of the... So, kailangan pala makita rin pati yung pati yung luggage, di ba? Gutesa should also have pictures of the alleged deliveries of kickbacks or even an investigation notebook. Wala nang ganun si Gutesa eh. Kasi kung meron na siyang ganun, dapat pinakita niya na simula pa lang. Which Lacson said it an admissible piece of evidence in court if proven that a witness has taken the notes while at the crime scene. So wala talaga. Alam niyo, nakakatawa dito mga kababayan, yung ginawa ng kagagawa ni Marcoleta. Yung ginawa ni Marcoleta mga kababayan. Obstruction. Totoo nga, obstruction nga yan si Marcoleta. Alam niyo yung ginawa dito ni Marcoleta, gagawa na lang ng kwento, hindi pa pinulido. Ang daming butas po sa kwento ni Gutesa. Di ba? Ang daming butas eh. Hindi ba nilang inayos? Kasi mukhang may nadali. So ngayon ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, wala pong logbook. Wala pong logbook sa sa Forbes na may pumasok nga po na ganun kadaming van na may dalang pera. Kasi the first place mga kababayan, ganito yan eh. Kung kayo pag-guardian ng Forbes, tapos sasabihin, itong mga van na to, papunta po ito kay saldi ko. Dapat man lang na logbook man lang sana yan. O kaya na CCTV naman lang sana yan. Pero wala, puro kwento lang eh. Walang CCTV, wala. Walang CCTV. Wala rin, kahit yung logbook na lang, maniniwala na tayo, logbook eh. Maniniwala na tayo eh. Wala nga eh. So, hindi talaga tatayo yan na ikaw wala mag-isa, nagsasalita mag-isa? Nag-aakusa ka? Di ba? Kaya nga di makasuhan si Martin Romualdez eh. Ako excited na ako makasuhan si Martin Romualdez. Yung paano nyo kakasuhan kung ganyan katanga yung ebidensya ninyo? Ganda yun, makasuhan si Martin, at least ma-action. Nga lang, walang ebidensya. Lacson said he had advised the witness to only name names and make allegation if this supported with the damning evidence and supporting documents. Di ba? Tama si Ping Lacson. Sige, papabayaan ka namin magsalita ng mga pangalan kung may ebidensya ka. Sobrang fair nun. Di ba? Pero para po kay Marcoleta, tanggalin natin yung logic. Tanggalin natin yung talino sa katawan natin. Kasi nga po para kay Marcoleta, si Gutesa nga po ang pinaka-credible na witness. Ang i-ostracize and he will be discredited by why are we allowing let's say ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life. And the safety and the security of Sige. Ang tanong ngayon natin dito, Gutesa, kung binayaran ka, magkano binayad sa'yo? Sapat ba? Worth it ba yung binayad sa'yo? Tignan mo si Marcoleta, gumastos 100 million pesos ng kampanya. Magkano binigay sa'yo? 5,000. Tignan mo yung net worth ni Marcoleta, 51.9 million pesos. Magkano binigay sa'yo? Para taya mo yung buhay mo dyan. Magkano binayad sa'yo para isugal yung kredibilidad mo o yung pagkatao mo?
Worth it ba? Sana worth it. Kasi 51 million yung salin ni Marcoleta. Di ba? Sabi ko nga mga kababayan, ako naniniwala naman ako na may chance nasangkot si Martin dito. Pero pag ganyang klaseng ebidensya ipapakita nyo sa amin, hindi naman kami ganyang katanga para maniwala dyan. Di ba? Tama naman. So yun mga babae, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa salin ni Marcoleta. So, ang mangyayari dito, pag napatunayan nga po na si Marcoleta ay tumanggap po ng pera from election ni Cristo, ng election, disqualified po siya. Tanggal po siya bilang senador. Galing. So, magiging senador dito, Ben Tulfo. Si Ben Tulfo. Kasi si Ben Tulfo number 13, di ba? Pero sa pag-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So, last topic tayo. So,